Hello! Konnichiwa! Good afternoon po, ibig sabihin. Good afternoon, magandang hapon sa ating lahat. Pag-usapan po natin ang itong mainit na topic sa ngayon dito sa Bicol and of course sa buong bansa. Itong tungkol po sa yung nangyari po dito sa Sorsogon, itong tungkol sa banda na kamikaze. Trivia muna po tayo. Anong ibig sabihin ng kamikaze? Kamikaze is a Japanese term, Japanese word which is composed of two Japanese words, kami and kaze. Kami means God, Diyos, and kaze is wind. So, ibig po sabihin nito, it is combined God and wind, which is God wind or wind God or God of the wind. The wind which is God. Yun ang ibig sabihin ng kamikaze. And this kamikaze, little background, ay during the Second World War, yung gera, the war between the Allies and the Axis powers, Japan, America, and the Allied, nung malapit na pong matatalo na yung Japanese, yung mga Hapon, ay yung last resort po nila is to deploy their elite class of soldier pilots, yung tinawag nilang suicide pilots, the kamikaze, na ang ginawa po nila, of course, they are trained to do this, dahil ang mga Japanese po, pagdating sa labanan, sa gera, hindi po yan susuko ng buhay. Ibig sabihin, mas mabuti pang magpakamatay sila kung alam nilang sila ay masusukol kesa mahuli silang buhay. So, yung para sila po ay manalo-matalo, so ginawa po nila itong last resort, yung mga eroplano na kargado po ng bomba. Well, it was not like the mga maliliit lang na bomba yon. Ang kaya lang nilang durugin is mga warship ng kalaban. Hindi po kagaya nung atomic bomb na hinulog sa Hiroshima and Nagasaki. Iba po yun. Ito po, maliliit na bomba lang ito. So, these bombs, these airplanes, na may karga po na mga bombs were supposed to be dropped doon sa mga enemy warships ng Amerika. And they were, kasi po noong araw, hindi pa masyadong, yung technology ay hindi pa advanced. So, dapat sana, remote control, pwede namang remote control, di ba po, yung pag-deploy paghulog ng bombs. Noong araw, hindi pa masyadong, hindi pa gaano ang ka-advance yung technology. So, kinailangang yung airplane with the bombs inside will still have to be flown by these suicide pilots called the kamikaze. So, dadive po yung mga eroplano na ito, idadive po ni suicide pilots yung plane doon sa enemy ships. And then, syempre, sabay-sabay silang madudurog doon. The enemy and the airplane, the kamikaze, the pilots themselves. So, yun po, sa paniniwala nila na they will serve their country by doing this. Yung pag-aalay ng kanilang buhay, suicide pilots. So, yun po ang background ng word na kamikaze. Now,
Dito po tayo sa nangyari dito sa banda na kamikaze, ano? Hindi naman po ito issue of national interest, pero medyo kailangan pong pag-usapan kasi kumbaga involved din po ang isang government official, LGU, governor, yung governor ng Sorsogon. So, as you know, dun sa storya na yung banda na kamikaze was invited to perform, paid to perform, na ito nga po pagdating doon, may hinihiling yung istorya behind hinihiling daw nung governor na mag-photo op, may magpapapicture, selfie. Gustong magpa-picture, well, picture taking nung some members of the LGU and the governor. So, hindi pinagbigyan yung request. Well, we have to understand yung side po ng artist. Kamikaze is a celebrity. Kumbaga, malaking pangalan, malaking ano po ito? Kumbaga, superstar status. Hindi ko sinasabing porky superstar ka, celebrity ka, pwede ka nang tumanggi-tanggi or magyabang. Sa totoo lang po, hindi po yun pagyayabang. Hindi ko po kinakampihan, Kumbaga, we are just giving both sides possible reasons. So we have to understand na sa side po ng artist, yan po mayroon silang sinusunod na kontrata. Nung tinanggap nila yung invitation na yan, may kontrata yan. And they have to, both sides have to follow the contract. Ngayon, for example, yung kontrata lang naman nila dun sa amount paid by the producer, by the governor maybe, which I heard 1.8 million. Ang laki, no? Ang laki pala ng bayad dito sa mga ganito ka malalaki, superstar. And we know, ako hindi naman ako masyadong mahilig po sa mga rock music, pero may mga nagustuhan akong kanta nitong kamikaze. Kumbaga, di ba sila yung kumanta nung Narda? Saka yung naghihintay sa langit, yung ba yun? Ngayon, sa side po nitong artist, sila po ay bisita doon sa Sorsogon. Kumbaga, dayo sila doon. Okay? Dayo, hindi taga roon, hindi nila kabisado yung lugar, hindi nila kabisado yung mga tao. And we know, hindi naman sa inaano natin yung Sorsogon, but Sorsogon, may mga ano dyan di ba? Yung mga makakaliwa. The whole of Bicol region. Sorsogon, marami po dyan. What if yung mga artist po, they were just trying to be safe. Yung nag-iingat lang po sila sa sarili nila. Na, after all, kung sundin lang po sana yung kontrata, halimbawa yung sa bayad na 1.8 million, ano bang pinag-usapan sa kontrata? Ano ang laman ng kontrata? Kakanta ba ng ilang pirasong kanta? 10, 20 kanta? May iba pang, ano ba ang nasa loob ng kontrata? Mayroon bang nakalagay doon na pwede silang makipag-shake hands, makipag-chika-chikahan doon, makipag-mingle, makipag-inuman. Kasi, hindi po natin masabi na what if pagdating doon, di halimbawa, pinagbigyan, o magpapalitrato daw yung isang grupo,
Paano kung hindi pa nakontento yung humihiling, inalok sila ng, say, pagkain, inumin, na pag tinanggihan mo, sa probinsya kasi, pag tinanggihan mo, syempre, nag-iingat lang po yung mga tao. Tsaka, may pangalan sila. Diba? Ganun talaga. Kapag may pangalan ka, medyo, sabihin na natin na, hindi naman sa pagyayabang, pero, nag-iingat lang, talaga. Baka nag-iingat lang sila. At saka, yun nga po, sa mga ganitong issue, may sinusunod po na kontrata. Kung ano lang ang nakalagay sa kontrata, yun lang dapat ang susundin. Wala naman siguro yung, hindi siguro kasama yung magpapapicture, makikipaghalubilo. Diba? Subukan nyo na porque hindi pinagbigyan nung banda ni hindi daw bumaba sa sasakyan, karapatan nila yun. Huwag po tayong magtatampo, huwag tayong balat sibuyas kasi karapatan nila na huwag bumaba, huwag makipaghalubilo, huwag makipagtsika-tsikaan, makipagpicturan kung wala po sa kontrata. Kasi po ako noong araw, nakapag-produce na rin po ako ng concert. At importante po, pinag-uusapan talaga yung kontrata. Lalo pa po sa mga ganitong kalalaking celebrities. At ako rin po ay may karanasan ako mismo sa mga patawag sa mga piyestahan na ganyan. May nangyari sa akin, batang-bata pa ako noon, na nag-aarti-artistahan ako. Starlet-starletan na imbita sa probinsya para mag, program, personal appearance, kanta-kanta, sayaw-sayaw. Pinagkakakitaan din yun. May bayad yun personal appearances sa probinsya. Doon ko po na-experience yung hindi pinauwi. Lalo pa na yung manager namin, hindi man lang kami na ipagtanggol. Kaya, ako naintindihan ko po. Kaya hindi ako natuloy mag-artista. It's a separate story. Sinasabi ko lang na mayroon talagang mga ganyang pangyayari, lalo na sa mga probinsya, sa mga involved itong mga mga mayors, mga governors, na parang pag-aari yung artista, yung bang lahat porque artista ka, or minsan kasi may mga na mababa ang tingin na porque artista ka, kailangan mo makisama, ipipilit sa'yo yung mga ayaw mong gawin. Kung ano po lang sana yung nasa kontrata ko, yung usapan, yun lang. Ako naintindihan ko yung side ng artist. Ako mismo, kung if I were them, hindi rin ako bababa. Kasi una, hindi ko kabisado yung lugar. Kung first time ako doon, tapos makikipag-mingle-mingle ka, hindi naman sa pag-iinalte nag-iingat lang. Kasi siyempre yung mga tao, mga celebrity, may iniingatan nila na image, pangalan. Kasi mahirap na po na makuhanan ka ng picture na mga candid pictures na kung ano ang magiging negative ang kahihinatnan ng mga shots. Kasi, di ba, ang mga artista nai-involve sa kung anong, kahit na hindi, isang litrato lang, masisira ka na. At saka isa pa doon, what if yung governor may balak na gamitin? Kasi may mga ganun picture-picture, pero pagdating ng
ng election, gagamitin yung picture, ano-ano. Hindi natin alam kung ano pa ang kasunod doon sa hihilingin na picture-picture. Di ba? Tapos, ang isang masama po doon sa ginawa nitong governor, well, siguro po sa side ng governor, sa side ng LGU, hindi nila maintindihan yung side ng celebrity na ganito, ganyan. Ang gusto nila, kung ano hilingin mo, gawin mo, bigay mo. Nangyayari po yan sa mga starlet. Gaya namin. Pero sa malalaki na celebrities, madidimanda ka pa niyan. Ang hindi po maganda, isa pa, sabi doon sa, kaya nagalit yung governor, dahil nga doon sa hindi daw pinagbigyan yung picture taking, at saka isa pa, yung tinawag daw na parang driver, yung si governor. Ba't ka naman magagalit, governor? Imukha ka naman talagang driver. Kung ayaw mong matawag na parang driver, edi mag-ayos ka. You see, may mga bisita ka. Okay, sabihin na natin na yan ang style mo Pasimple, naka-t-shirt lang. Okay. But there is the consequence. Yan ang consequence po sa style ninyo. Baka nakapagkamalan lang naman kayo ng driver. Baka natin, sino governor? Yung bang naka-t-shirt na white? Akala ko driver. Baka ganun yung pagkakasabi. Baka hindi naman talaga minimin na mukha siyang driver. Ganun na lang ang naging di ba? Palagay ko hindi naman ganun yung pagkakabigkas. Baka sinabi, pinapatawag kayo ni Gob. Alin dyan ang Gob? Yung naka-t-shirt na puti. Di ba driver yun? Baka ganun lang. Baka hindi naman sinabing mukhang driver. Sa totoo lang naman po, mukha naman po kasi talagang, para naman kasi kayong nakapambahay lang. Para kayong nagka-car wash. Yun ang gusto ninyo O di, magtiis kayo na ganyan ang tingin sa inyo. Kung ayaw ninyong matawag na parang janitor, parang kung ano, di mag-ayos ka nang hindi. Di ba? Ganun lang yun. Yung suot-suot mo naman kasi para kang nasa bahay lang. May mga bisita ka na galing Manila, mga celebrity, hindi ba dapat na humaharap ka sa mga tao? Kunting naman. Di ba? Kunting papugi naman dyan. Bahala ka na yan ang gusto mong isuot. Pero yun nga ganun nga ang nangyari. Napagkamalan kayong, kasalanan nyo yun. Di ba dapat may mga bisita ka naman piyestahan yan mag-ayos-ayos ka naman. Napagkakamalan ka na bodyguard o taga-timpla ng kape. Kasalanan mo. Tapos, ang masama po kasi doon sa ginawa ni Gob, okay, naintindihan ko rin yung side ni Gob na nasaktan sila. Nasaktan sila na tinanggihan. Siguro, excited sila na makipagpicturan. Pero, sana po inisip ninyo na yung dahilan kaya ninyo sila in-invite, itong banda na ito, ay para kumanta. Para magbigay aliw sa pamamagitan ng musika doon sa mga nasasakupan ninyo. Ngayon, dahil nagtampo kayo, nagalit kayo, sabi nyo mayayabang, na hindi nyo inuunawa yung side ng artist. Ang masama po sa ginawa niyo, ang tanong ko lang, nung pinahatid nyo, kasi sabi pinalayas, okay, pinalayas, ipinahatid nyo ba? Or kanino ba yung sinakyan nilang van? Sarili ba nila yun? O arkilado? Or siguro, sasakyan po yun ng provincial government.
provincial government maybe, dahil siyempre kailangan silang sunduin sa airport. Hatid sundo. Oh. Ngayon, ang pinagtataka ko, nung pinaalis sila, pinalayas, ipinabalik sa airport, hindi man lang siguro binigyan ng merienda, inumin, soft drink, whatever, refreshment. Basta, pagdating, hindi bumaba sa van, ipinabalik sa airport. May escort lang ba naman po? Pina-escortan nyo ba? Pabalik ng airport, yung banda? Kasi remember, celebrity po ito. Hindi sila ordinaryong celebrity, hindi sila ordinaryong tao. Bisita, taga Maynila, sikat, mayaman. What if? Buti na lang walang nangyari, di ba? Ang pinagtataka ko lang, since galit yung governor, ano ba? Basta lang ba pinaalis yung van na wala man lang escort? You know naman sa probinsya, pwedeng may mangyari. O, nandyan pala yung banda, ganito, ganyan. Diba pwedeng, maging wild na ang imagination ko, pwede silang makidnap for ransom. Diba? Pwede yun. At, isa pa, so yun po ang isang tanong ko. May escort ba? Security? Pinadalhan man lang ba ng security yung grupo papuntang airport? And then, pagdating sa airport, iniwanan na sila doon. Magdamag kasi yung flight nila kinabukasan pa. Hindi man lang pinapag-hotel? Well, maintindihan natin kasi galit si Gub eh. Galit eh. Kaya hinayaan nila, anyway, total, bayad kayo eh. Pero, di ba, akala ko ba mga Pilipino hospitable? Gob, saan napunta yung hospitality? Nakakahiya naman sa mga Bicolano, madadamay buong Bicol niyan. Baka mamaya kung ibang probinsya, Albay, Kamsur, mag-imbita dito sa Kamikaze or other mga banda, baka hindi na tuluyan pumayag dahil sa trauma nila sa ginawa nitong gobernur ng Sorsogon. Bicol damay tayo dyan. Nadamay nyo kami, yung buong Kabikulan, Gob. Yun lang po ang tanong ko, pina-escortan nyo man lang ba? Inisip nyo ba yung safety nung mga bisita na ito ay mga sikat na celebrity? At doon sa airport, hindi natin alam kung doon nga ba sila natulog magdamag? Or naghanap ba sila ng hotel para makapagpahinga hanggang kinabukasan? Ginamit ba nila yung van? Nakiusap ba sila doon sa van na ihatid mo naman kami sa isang hotel para kami ay makapagpahinga? Diba? Kung hindi yun ginawa, kung hindi sila nakiusap doon sa van, baka pagdating doon sa airport, baka may instruction na, basta i-drop nyo lang sila dyan sa airport, then balik na kayo. O di pahirapan nyo pa yung banda, yung grupo, na maghagilap ng sasakyan nila para makapaghanap ng hotel. Hindi sila taga ron. Hindi sila taga rito. At isa pa, kung nandoon sila sa airport nagpa-umaga, what if may mga nakaalam na mga masamang elemento? Uy, nandiyan yung sikat na banda, nandiyan nakatambay sa airport. Di ba? Masisisi pa kayo kung may nangyari doon sa grupong ito. Hindi kayo nag-iisip. Gobernur, masyado namang balat sibuyas. Hindi nyo inisip na kayo ay isang gobernador. Kayo ay isang opisyal
may bisita kayo, ganito lang ginawa ninyo sa bisita. Although, sige, binayaran nyo na eh. Kapay. Sana pinatugtog nyo na, bayad na eh. Sinayang nyo pa yung bayad. Kaya nyo sila inimbita dahil alam niyo na gusto silang marinig nung mga taga-Sorsogon. Yung tumugtog. Di sumama pa yung loob ng mga tao na, ay, nanghinayang, hindi na narinig. Ewan ko sa iyo, Gum. Siguro, sa mga taga-Sorsogon, na brainwash mo naman yung mga audience mo dyan na hindi tayo dapat pagyabangan, hindi tayo minamaliit tayo, ganyan-ganyan. Siniraan mo pa yung banda. Di ba? Parang siniraan mo. Kita mo, sa susunod baka may gustong, baka dito sa Albay, baka gustong imbitahin yan, pumunta pa kaya yung banda na yan? Baka hindi na. Hindi naman po siguro yan sa pagyayabang. Baka nag-iingat lang sila. Kasi mamaya baka magamit sila, yung mga picture nila magamit sa politika. Or mamaya baka hindi ka pa makontento doon sa pagpipicture-picture baka alukin nyo pa ng tagay. Dapat nyo pong maintindihan, Mr. Governor, na yung dahilan, yung purpose ng inyong pagbayad sa kanila ay para sila ay tumugtog. Hindi sa kung ano-ano. Kung wala sa kontrata, wala. May karapatan po silang tumanggi. Yun lang. Bahala kayo. Bahala kayo dyan. Sana, sa mga susunod na, kung may gustong kumuha dyan sa banda na yan, na dito pa rin sa Bicol, sana naman hindi sila nadala. Siyempre hindi yan pupunta na ng Sorsogon, ano? Diba? Tingnan natin, pinagmamalaki ni Gob na kapalit nung kamikase, kukunin nila si Vice Ganda. Ewan lang ewan ko lang, kung naartihan kayo sa kamikase, ewan ko lang si Vice. Marami na pong reklamo tungkol kay Vice Ganda. Sa abroad pa. Maarte. At, naku, tingnan natin, lahat kaya na gusto ninyo gagawin ni Vice Ganda? Malaking tao na po si Vice Ganda ngayon at maarte na rin yan. Tingnan natin. At sinasabi ko lang sa inyo, pag kumuha pa kayo ng artista sa susunod, yung kontrata, pag-usapan nyo maigi yung kontrata. Kung gusto nyo ng photo op, ilagay nyo sa kontrata para hindi sila makatanggi. Papayag kaya yung artista? Di, kung pumayag, di okay. May karapatan ka. Diba? Yun lang po mga kababayan at maraming salamat po sa panonood and see you in my next vlog. Peace.